Mabahithu ilmil mantiki. Mabahis, jamo ng mabhas. Mabahis, jamo ng mabhas. Kumbaga sa atin sa Tagalog na yung mabhas, mabahis, no, na yung lugar ng paghahanapan. Hindi man ang mabhas, lugar ng paghahanapan. Halimbawa, utusan ka bibili ng pako, doon ka sa isdaan, bibili o sa hardware. Sabi mo, mabhasul pako. Mabhasul mismar, nasa hardware. Hindi mo mahanap yun sa isdaan, ariw. No? Kailangan pati yung bagay na hanap yung alam mo. Ang adin lugaw eh. So, may ka, yaka pa masaka sa Timos, na sumiyong sa isi Ahmad sa gini hardware si. Ahmad, nagkatuno na Timos da. Ngayon, nag-aaral tayo ng mantik. Ngayon, isasalaysay niya sa atin bago tayo pupunta doon sa pinaka-main point ng mantik na tinatawag na istidlal. Pinadaan tayo sa konting halimbawa ng istidlal o kaya pagkuha ng dalil para maintindihan natin yung isang salita. Bago tayo doon babalik at tutungo kasi yun ang pinaka-main purpose ng ilmu ng mantika. Halimbawa, nagsasalita ako, oy, bumili ka ng pako, ariw. Bumili ka ng pako. Na istidlal, makukuha mo doon, mauunawaan mo doon sa salita ko na bumili ka ng pako, na mauunawaan mo, puntahan mo naman yung tamang lugar kung saan binibili yung pako. Ariyo, diba ka na pumasa sa tutok na sa bikiri? Ariyasin. Boto. Ariya ka ho, hindi ka pumasa sa tutok. Sa isda. Agiti mana agiti pamana yun ang lugar ng pananaliksik. Sabi niya dito, al-gharadu al-asma. Ang layuning pinakamataas. Pinakamataas. Layunin, al-gharadu, ang layunin, al-asma, pinakamataas. Min ilmil mantiqi, mula sa ilmu ng mantik. Ito pinag-aaralan natin, ilmu ng mantik. Kasi ngayon doon lang tayo magpo-focus saan? Sa dilala, lafdiyah, wadiyah. Doon lang tayo magpo-focus. Ngayon, papasok na tayo sa ilmu ng mantik kung paano natin pag-aaralan yung mga salita. Kasi napag-alaman natin na ngayon yung dilala o kaya yung pagkuha ng gabay, yung istidlal, no, na ang kukunin lang natin doon sa mga istidlal na yun, lafdiyah at saka gayru lafdiyah ay ano? Yung dilala, lafdiyah, wadiyah. Doon lang tayo po-focus. Yun lang ang tututukan natin. No? So sabi niya dito, al-gharadu al-asma. Ang layunin na pinakamataas min ilmil mantiqi, mula sa ilmu ng mantik, mabhasu al-istidlali. Yun ang bahas. Ayun ang pagsasaliksik, al-istidlali, sa istidlal. Ano sumana istidlal? Istidlal, pagkuha ng gabay, pagkuha ng kuwan. Pagkuha ng gabay o kaya pagkuha ng payo
No? Doon, yun magbasol istidlal. Yun ang pinakamataas na level na layunin sa ilmo ng mantik ay yung tinatawag na pagsasaliksik patungkol sa istidlal, patungkol sa pagkuha ng gabay. Napag-aralan na natin yung istidlal o kaya dilala, no? Yung gabay, no? Na ngayon na yung magkuha ng istidlal. Kukuha tayo doon sa salita ng iintindihin natin. Biktima na istidlal. Yun na pag-aralan natin na yung tinatawag na gabay, ariw. O kaya paunawa, biktima na dilalaw. Yung na istidlal na doon sa salita, kukuha tayo doon ng iintindihin natin at uunawain natin. O pa mga sirap, tanong na mafhum. Kukuha tayo ng mafhum. O kaya sa Tagalog na, kukuha tayo ng sa madaling salita. Sugot niyo to, sa madaling salita. Ariyo, parang binigyan mo ng kahulugan yung salita. Agit yung mga istidlal. Wabima annal istidlala at dahil sa annal istidlala ginayang mamasina mazaida. Wabima at dahil sa katotohanan al istidlala ang tinatawag na istidlal. Yung istidlal na yun, pagkuha ng bagay na uunawain o kaya pagkuha ng uunawain. Hindi man na istidlalo. Nayatarakabu. Binubuo siya ng istidlal min iddati jumalin mula sa ilang mga jumla. Mula sa ilang mga pangungusap. Jumla, isa man o dalawa man o tatlo man. Ariyo, halimbawa saan? Halimbawa, sasabihin mo, ano sasabihin ko? Ano sasabihin ko? Hindi na pura yung blackboard. Mga panay kung nasagi. Tapos dia pa nagyang ngayon pa nyo na pwede pambura. Erase na yan. No. Sabihin mo, kullu kamrin muskirun. Kullu kamrin muskirun. Wa kullu muskirin haram. Kung ganon, al-khamru haram. Ito ang tinatawag na idda to jumalin. Idda, ilang mga jumla. Ariyo, minsan binubuo ng isa, dalawa, or tatlo. Give butuan sa idda to jumalin. Halimbawa dito, kullu khamrin muskirun, wa kullu muskirin haram. Hanggang dito, no? Kasi yung sa hadis na ganito. Kullu khamrin muskirun, wa kullu muskirin haram. Wa kullu muskirin haram. Tapos, ito yung sa ilmo ng mantik, lumabas yung natidya. Saka na natin yan pag-aaralan ulit yung natidya. Ngayon, ang gusto lang natin dito ipaliwanag ay yung patungkol sa sabi niya, at dahil sa ang istidlal, yung pagkuha ng iisipin o kaya iintindihin, no? Pagkuha ng dalil, pagkuha ng gabay, so tigilan sa pikya istinbat, yung pagkuha ng dalil. Mula dito sa salita dito, no? Papaano mo masasabi na yung alak ay haram? Halimbawa, na dito ka kukuha, na dito yung tinatawag na istidlal. Mula sa salitang ito, dito ka maghahanap, dito ka magsasaliksik. Sa mga pangungusap na ito, dito ka magsasaliksik ng alin? No, ng tinatawag na istidlal. Kukuha ka ng hukom o kaya maglalabas ka ng hatol. O kaya sa Tagalog, ano yung salita natin sa Tagalog? Sa madaling salita. Ilalabas mo yung sinasabi mo na sa madaling salita. Sagot nyo, sa madaling salita, ganito, bla bla bla. Dito, di ba? Kukuha ka doon ng sa madaling salita. Nakatayo sa madaling salita.
Itong sa baba. No, kailan ito lumitaw? No, lumitaw ito doon sa pag-istidlal mo. Saan ka nag-istidlal? Dito sa mga jumla na ito. Yan ko dito. Saan ka kumuha ng iisipin o kaya kumuha ng gabay? Mula dito. Mula dito sa dalawang jumla na ito, lumitaw ito. Na itong dalawang jumla, habang iniisip mo dito, yun ang tinatawag na istidlal. Pagkuha ng hukom o kaya gabay. Yan ko dito. Kukunin mo. Kukunin mo yung madaling salita. Yan. Yung madaling salita na dito sa mantik na ituturo na natija. Natija sa Tagalog, resulta. Sa madaling salita, yan ang resulta. No? Okay sa atin na ibig sabihin, ariw, dyan tayo maglalabas. Sabi niya, yatarakkabu min iddati jumalin, binubuo siya na istidlal min iddati jumalin ng ilang mga jumla. Idda na nabibilang na jumla. Ibig sabihin, ilang jumla? Aw qadaya o di kaya qadaya. No, qadaya. Kung sa mantik na yung jumla sa mantik, kung sa salita ng mantik ang jumla, di ba sa nahu jumla, no? Ang jamo ng jumla, jumal, no? Yun ang sa nahu. Pero sa mantik na qadaya, jamo yun. Ang mufrad niya, qadiyatun. Qadiyatun. Halimbawa itong nakasulat sa blackboard, itong kullu khamrin muskirun, no? Isang qadiyah. Ginang isa ini ka qadiyah. No, kung ang salita mo salitang mantik, pero kung salita mo salitang nahu, anong tawag sa kanya? Isang jumla. Kung sa Tagalog na pangungusap, kung sa English sentence. No, aw qadaya o di kaya qadaya kama tusamma pistilahil manautikati tulad, no, tusamma na pinangalanan siya na qadaya fi istilahil manautikati, sa istilah, no, istilah sa pinagkaisahang salita al manautikati ng mga ulama ng mantik. Kaya betuin ang jumla ng qadiyah. Ang jamo niya, qadaya. Tanong din niyo daw. Wal qadaya at ang mga qadiyah. Ano yung qadiyah? Kauluan ng qadiyah, Mateo? Mateo? Anong kauluan ng qadiyah? Bakit ang tagal mo mag-isip? Uy! Anong kauluan ng qadiyah? Ano? Kung sa nahu, anong tawag mo sa qadiyah? Gito pumigiran mo ka. Naintindihan mo anong jumla? Sa Tagalog anong jumla? Pangungusap. Ano ang pangungusapan dyan? Ano? Isang salita na kumpleto. Mayroon bang isang salita na kumpleto? Anong halimbawa ng isang salita na kumpleto? Zaidun, kumpleto, na intindihan mo, hindi? Yun ang isang salita. Alif 3 ka na, hindi mo pa alam ang pangungusap. Ano? Ano ba ang pangungusap? Ano bataan siya gini? Ikaw ka, ano ang pangungusap? Hindi ko marinig. Salitang naintindihan. Yung Zaidun, naintindihan mo hindi? Sinungaling ka kung hindi mo naintindihan yung Zaidun. Balikan mo yung naho ng alimwan. Anong tawag niya doon? Al-kalamu huwa? Ano niya? Eskari Juani. Ito na rin pangungusap. Yun, ganun. Na yung Zaidun, di ba yung salita, nakaayos man na yun.
Ha? O, salita man yun. Yung Zaid, hindi ba salita? Namatan. Sa kariyang mat, ito na rin pangungusap kariyang mat. Ito na jumla. Ha? So, naiintindihan na nakaayos. Naintindihan na nakaayos. Eh ako hindi ko naintindihan yun. Ano yun? Ano, Ralph? Ha? Wala akong narinig. Ha? Lakasan mo! Tulad na? Tulad ng pera at saka pain. Anong katawag natin yun sa Tagalog? Pag-iinga? Ha? Isang pangungusap. O ano ang pangungusap? Sali. Isang kalima. Ano ang kalima? Isang kalam. Paano? Sige, Tagalog na nga ang tanong, di mo kong masagot. Tagalogin mo. Ha? Ano, kaya pasangangan. Ikaw, Asis, ano ang pangungusap? Isang salita na kaayos na naintindihan. Daniyod lang yung sabuta. Ikaw, Yasin. O, Yasin. Bilisan mo. Paano mo naintindihan ang pangungusap? Ha? Naglalaman ng mga salita. Ha? Naglalaman ng mga salita. Eh bakit sabi nila isang salita daw? Ha? Naglalaman ng mga salita na nakaayos na naiintindihan. Iyon ang isang jumla. Sa Tagalog, pangungusap. Sa ilmo ng mantik, padiya. Ay, mapatsa nga yan. Huwag kayong natatakot na sumasagot ka na nagsasayang kayo ng oras. Eh ito, next year, wala na. Hindi ko na ito babalikan itong libro ninyo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kahit pagtanungin kayo, yung inaintindihan mo, huwag ka nang mag-isip kung di mo naintindihan. Kakilala ka naman ng ustad yung marunong at hindi marunong. Isagot mo yung naiintindihan mo para ituwid ng ustad. Yun lang man ang trabaho mo. Tulad ng Hafiz, tasmi ka. Pag nagkamali ka, itutuwid ka ng ustad. O kaya pababalikin ka ng ustad. Ganun lang yun. Nabag yung maghanap ka pa ng isasagot mo na kasinungalingan. Kubis-bis to God na sinungaling ka. Hindi mo pa sabihin na hindi mo naintindihan. Napakadali. Ang pangungusap ay alin? Ha? Naglalaman ng ilang salita na naiintindihan na nakaayos. No, depende sa salita ng bawat isa. Anong mauuna, PL ba o PAL ba? Tulad sa atin kung Tagalog, ang nakasarayan natin, mas nauuna yung si Mubtada, si Muhammad ay naglalaro. Di ba no? Mas nauuna yung si Mubtada. Paano ba yun? O kaya naglalaro si Mulagido? No? Depende sa salita. Kaya nga bilwati. No? Sa para sa pagkakaayos. Yan eh, depende sa mga nagsasalita. Yun ang sabi niya, no? Kama tusamma pistilahil manatiqa. Tulad ng ipinangalanan siya na qadaya, pistilahil manatiqa sa istilah ng mga mantik. Yan ni ulama, mantik. Manatiqa, jamo yan. Mufrad niya mantiki, ulama ng mantik. Wal qadaya, at ang mga qadaya, no? Natataallafu, no? Binubuo siya o nabubuo siya ng qadaya min alfadhin mufradatin, mula sa mga salitang mufrad. Sagot niyo salitang mufrad. Mula sa isang salita o kaya katagang salita. Mula sa isang salita. Halimbawa ng isang salita, ano? Zaidun. Yung isang qadiyya, binubuo ito ng ilan sa mga salita. Katulad nito, kullu khamrin muskirun. Ilang salita ito? 3. Ginanagip betul sa pangungusap. Kung sabi mo isang salita na ito lang. Yun lang.
kullu lang kung isang salita. O kaya lafdun mufrad, isang salita. No, pero pag binuo mo yan, ang tawag na dyan ay pangungusap. Sa salitang mantik, ano? Qadaya, qadiyatun. Pag maraming pangungusap, qadaya. Kung ganun, falwajibu hina idin, na ang kailangan. Hina idin. Hina idin. Sa oras na iyon, o kaya sa panahong iyon. An yabda'a fi dirasatil ajza'i. No. Yung tinatawag na hinaid. Hinaid tata'allafu al-qadaya min alfadhin mufradatin. Doon, babalik doon, hinaizin. Sa oras na iyon, sa oras na ang tinatawag pala na qadiyya ay tata'allafu min alfadhin mufradatin. Binubuo pala ito ng mga ilang salitang mufrad, salitang isa o kaya isang kataga na salita. Anong kailangan? Palwajib. Na sa oras na yon, sa oras na ang pangungusap ay binubuo, kaya yung qadiyya ay binubuo ng mga salitang mufrad, palwajibu na ang kailangan. An yabda'a fi dirasatil ajza, na magsimula siya na estudyante fi dirasatil ajza'i, sa pag-aaral al-ajza'i, mga parte. Al-ajza', mga parte. Kaya sa mga parte, kullu khamrin muskirun, isang qadiyya na bawat dito na may mga parte ito. Yung kullo, isang parte, yung khamrin, isang parte, yung muskirun, isang parte. Ang tawag dito, juz'un. Gito na rin. Beturot? Juz'un. Ang tawag sa kanya, juz'un. Isang juz'u, isang parte, o kaya isang bahagi. Mag-uumpisa siya, fi dirasati, na pag-aralan, al-ajza'i, ang mga parte, ang mga bahagi, allati, yung yatarakkabu, nabubuo, minha, mula sa kanya, mula sa mga parte na yun, o kaya mula sa allati, al-istidlal, ang tinatawag na istidlal. Nabubuo sa kanya yung tinatawag na istidlal. Yani, ibig sabihin, kung ikaw ay maghahanap o kaya mag-i-istidlal, kaya naman na istidlal na paghahanap. Ariyo, paghahanap ng gabay, paghahanap ng paghahanap ng gabay o kaya paghahanap ng hukom. Ariyo, para makapagsabi ka ng madaling salita o kaya natidya na tinatawag. No, na yung istidlal na yun, na mayroong mga parte mo na yun. Kailangan na mabuo mo na yun. Mabuo. Halimbawa, pag magsisemento ka, kailangan buuin mo muna yung mga materials mo. Hindi na mga adjusa. Subot nyo. Tingnan mo man ito, fakama yajibu alal banna'i, na tulad na kailangan sa banna karpintero. Panday. Ma'rifatul mawaddi, alamin ang mga mawad. Mawad yan, jamo yan. Mufrad niya, maddatun. Ang mufrad niya, maddatun. May alif yung pagitan ng mim at saka dal. Maddatun. Ang jamo niya, mawaddun. Ito jamo yan. Natulad, fakama yajibu alal banna'i, natulad na kailangan sa banna, sa karpintero o kaya panday, ma'rifatul mawaddi, alamin ang mawad, mga kagamitan o kaya mga kasangkapan, allati, mga kagamitan na yasta'miluha, gagamitin niya na albanna, na panday, siya na mga kagamitan, fi sina'atihi, sa paggawa niya, paggawa ng panday. At iba ka na bruti da arinang ka. Yan magpapanday ka na wala kang martilyo man lang, wala ka man lang pako, wala. Anong gagamitin mo? Kamay mo. Upo ka nga manan na buwan. Tutok sa limang. Kaya siya.
Malakang wilim ha. Pag walang martilyo na pwede na ariw. Ipukpok mo yung kamay mo, kaya suntok-suntokin mo. Di ba no? Kadhalika, ganoon din. Kadhalika ay kama yajibu alal banna ila akhirih. No, kadhalika katulad noon. Katulad nung panday, no, na wajib sa kanya na alamin niya yung kanyang mga gagamitin. Yajibu, kailangan din, wajib din, kailangan alal bahisi sa mananaliksik fi ilmil mantiki sa ilmu ng mantik dirasatul ajza'i, pag-aralan ang mga parte, ang mga bahagi allati yung yatarakkabu, nabubuo minha minallati doon sa mga parte al-istidlaluhu, ang istidlal niya, ang paghahanap niya. Bago ka makahanap. Kasi ngayon, nagyama na ngayon kung nga diyan tanong ilmul mantik na parang sinasabi niya sa atin, maghahanap tayo. No, maghahanap. Halimbawa, sa bagay na nawawala, maghahanap. Dito sa atin, na hindi tayo maghahanap, mag-iisip tayo. Yung salita ng tao, pag-iisipan natin. Halimbawa, kullu khamrin muskirun wa kullu muskirin haram. Na dito sa salitang ito, pangungusap na ito na maghahanap tayo dito. Parang meron tayo ditong gustong kunin o kaya intindihin. Na yung paghahanap natin na yon, yung gusto na yung pag-iisip natin sa salita, mga salitang ito, na yun ang tinatawag na istidlal. Na? Magtataka mang buhat, grabe, naintindihan nyo. Tulad ng alin? Tulad ng mga Yahudi. Yung mga nagpasimuno ng electric fan o kaya aircon. Nasaan nila kinuha? Ilan sa mga ulama, sabi nila, kinuha nila doon sa Quran. Yung sa kwento ng Ibrahim alayhisalam, kulyanar. Sabihin mo, o apoy, kuni bardan, maging malamig ka. Wasalaman, at maging kampante ka. Maging pakampante ka. Ala Ibrahim kay Ibrahim. Na ayun, yung salita na yun, na inisip yun ng mga scientists, hanggang sa sinubukan nila, nag-try sila. So bago sila mag-try, na kinuha muna nila yung mga kagamitan. Kumuha sila ng apoy, ganito, lahat ng mga kakailangan nila. Hanggang sa nailabas nila yung resulta na magkaroon ng electric fan, nagkaroon ng aircon, dahil sa init, dahil sa apoy. Kasi yung kuryente na apoy man yan. Kapungingaman ang talay baway, ang umigam. Gundam niya, gundam kapatsyag yung kuryente, ang nabumayaw, matago. Mainit yan. Eto siya nagpatutong, di ba no? Sa galing nila gano'n. Kaya lang ayaw na, kumuha sila ng istidlal mula doon sa salita na yun na kinuha nila. Na yung paghahanap nila, yung pag-iisip nila doon sa salita na kuni bardan, maging malamig ka o apoy, na doon sa salitang iyon na kumuha sila, lumabas ngayon electric fan, lumabas ngayon air condition. Yawan nyo ito. Ito kayang cellphone, saan kaya nila ito kinuha? Ayan o. Anak nagawa nila. Hindi bugay kinanual na. Inibigay kinanwala dahil doon sa kanilang pag-iisip, ginagamit nila yung isip nila. Hindi sila gumagamit ng isip. Ganun din sabi niya, kadhalika yajibu, ganoon din, yajibu, kailangan, alal bahisi sa mananaliksik, fi ilmil mantik, sa ilmu ng mantik, dirasatul ajza'i, pag-aralan ang mga parte, mga bahagi, allati na yatarakkabu biha istidlaluhu, na nabubuo sa kanya no istidlaluhu, ang kanyang paghahanap. Wa ala dhalika, at dahil dito, wa ala dhalika wa ala hadha taqrir, dahil sa pinaliwanag natin, yajibu alayhi al-bahsu fil alfadhi al-mufradati, kailangan alayhi sa kanya kay bahis fi ilmil mantik al-bahsu, kailangan sa nagsasaliksik sa ilmu ng mantik, al-bahsu, saliksikin,
fil alfadhil mufradati sa mga salitang isa-isa. Kailangan intindihin mo kung ano ang kullo, kung ano ang kamrin, kung ano ang muskit. Kailangan nasagutan ng ito lang. Halimbawa sa salitang dumating si Zaid, kailangan intindihin mo yung salitang dumating at kailangan intindihin mo rin yung salitang si Zaid. Kailangan nasagutan ng ito. Allati tatarakabu minhal qadaya. Yung mga salitang mufrad na nabubuo minha mula sa kanya sa mga salitang iyon, al-qadaya, ang mga qadaya o kaya mga pangungusap. Summa, tapos, pagkatapos mong alamin, kullun, alam mo, kamrin, alam mo, muskilin, alam mo. So itong tatlo na ito yung tinatawag na ajza'ul jumla, mga parte ng jumla. Ariw, pag nalaman mo na yan, summal bahsu, tapos magsasaliksik anil qadaya, mula sa mga pangungusap, mula sa mga qadiyya, summa dirasatul istidlali, tapos pag-aralan al-istidlali, yung pagkuha ng dalil. Pinakalas na yun. Tapos sabihin mo, kompleto na ba itong salita na ito? Isa na bang jumla na ito? Naiintindihan na ba ito? Ikatlong antas na gagawin mo ay yung mag-i-istidlal ka. Pag nakapag-istidlal ka, sa tamang paraan, tamang proseso, nalalabas na yung magandang bahay. Yan mo dito. Kinuha mo na lahat ng mga materialis mo, yung kako, yung lahat na lang, pati pintura. May lay nga mambuha, may gamya pa sa din, hilgo kang tawala. Anong resulta niya? Napakagandang bahay, matibay na bahay. Fatakunu mabahisul mantiqi idan salasatan, na magiging ang mga saliksikin al-mantiqi sa ilmu ng mantik, idan kung ganun, idan kung ganun, na salasatan, tatlo ang pag-aaralan natin sa ilmin mantik. Ano yung tatlo na yun? Matepurma na niya man. Hiya mabhasul alfaz, yun yung saliksikin ang mga salita muna. At iba ka nung ginawa, Zaid, na di nga mas kilala si Zaid. Kilala ka doon si Zaid, ariw. Bago mo intindihin yung salitang dumating si Zaid, kat hindi nga po kilala si Zaid, na tigat siya butukan na utakadaro. Hindi mo maintindihan yun. Ako may siya butukan na yung dumating, pero si Zaid na di nga sabutan, kaya di nga katawan. Wa mabhasul qadaya, sunod doon na yung mabhasu, saliksikin ang mga qadiyya. Tama na ba yung salita niya o meron pang kulang? Pangatlo, wa mabhasul istidlali. Yung mabhas, pagsasaliksik sa tinatawag na istidlal. Sagot nyo, kumana, shortcut na kaulugan ng istidlal na paghahanap. Paghahanap. Kumana, kukuha ka ng gabay. Kukuha ka mula sa salitang ito na dito mo makukuha itong sasabihin mo na yung alak-arap. Magbigay tayo ng halimbawa, mag-iisip tayo. Lahat ng murid magpakalbo. Sino man ang hindi kalbo, mapapalo. Ano yan? Tapos, anong sagot niya? Yung salita na yun, di ba So yung salita na yun na kompleto, naiintindihan mo na yung bawat isa doon. Yung lahat, alam mo na, yung murid, alam mo na. Tapos yung kabuuan ng pangungusap na yun ay kompleto na. Tapos ang pinakalas, yung ilalabas mo. Yung sabi mo, sa madaling salita. Ayun ang gusto natin. Na yun ang tinututukan ng ilmu ng mantik, yung madaling salita. Ibig sabihin, tutukan ng mantik. Kaya pala siya nagnakaw kasi gutom. Ariw, nakuha mo doon sa pagnanakaw niya, siyempre, sasaliksikin mo. Si Zaid ay nagnakaw noong isang gabi. Ariw, si Zaid ay nagnakaw noong isang gabi. Siyempre, yung salita na yun, nasasaliksikin mo. Bakit kaya? Kahit na mga tanong bakit? Na yung bakit, nagiging butuan sa istidlal. Ariyo, yun ang tinatawag na istidlal. Naghahanap ka, hinahanap mo kung bakit siya. Bakit nga ba talaga nagnakaw si Zaid kagabi?
Ariw. At tapos nakuha mo yung resulta dahil si Zaid ay gutom. Dahil si Zaid ay gutom. Kaya siya nakapag-nakaw. Ewan nyo doon. Mabhasul al-fadhi. No, mga pagsasaliksik patungkol sa alfaz, sa mga salita. At yan, ubangad na yung pag-ilay na al-alfaz na mga salita. Yung binibitawan mo na salita. Tara na, tama na, punta tayo, kain tayo, tulog tayo. Na bawat isa doon na tinatawag na alfaz, love dun, isang salita o kaya isang katagang salita. Yawan ito, ano ito? Mabhasul alfaz. Di mo man nataloy kung nga diyan tanong sa inyong romantic. Pagkatapos na wala, natapos na. Kung naiintindihan mo to mula sa umpisa hanggang dito, dito ka na mag-uumpisa nang iintindihan mo. Ano ka sa punta sa mga kapatid? Para maintindihan mo yung mga salita. Kaya nga yung mga ulama natin ang gagaling nila. Kaya makapasang-pasang sila. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hindi magiging ganap na mu'min ang isa sa inyo hanggang hindi niya mahalin yung kapwa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Na yung salita na yun, na salitang napakatindi ng salita na yun. Ariw, napakatindi ng salita na yun. Siyempre, kailangan mo alamin, ano ba ang kahulugan ng mahal? Ariw, ano ba ang kahulugan ng mahalin? Na kailangan nakatawan mo. No. Sasabihin mo, ang pagmamahal dapat hindi masaktan yung tao, dapat hindi sumama ang loob ng tao. No, ay ito yung pagmamahal. Ayaw mo na masasaktan yung tao, ayaw mo na ganito. No, lahat ng problema niya lulutasin mo dahil nga mahal mo. No. Kung ano yung gusto mo para sa sarili mo, dapat ikagusto mo rin sa iba sa iyo. Tapos maglalabas ka doon ng hukom. No, maglalabas ka doon ng hukom. Anong hukom mangyayari doon? Ano ang ilalabas mo na atol? Yani, hindi ka magiging ganap na Muslim. Di ka taruto. No, sabi ng mga ulama, layo mino doon, hindi magiging mu'min, yani hindi makumpleto yung iman. Hindi makumpleto yung iman. Hindi mo naman pwedeng hindi sah yung iman. Hindi correct, hindi tama yung iman. Kasi hindi naman ganun ang magiging resulta. Na yung resulta na yun, na mula doon sa pag-iisip mo, na kinuha mo doon sa mga salita na pinitaw. Tulad nito, kullu khamrin muskirun, lahat ng alak nakakahilo. Kabad niya ni ara ka dito kabad. Meron ba wala? Lahat nakakahilo. At lahat ng nakakahilo, haram. Ariw, lango na pakabrag, haram. Kung ganun, yung alak na haram. Ano nito? Saan mo kinuha yung alak ay haram? Mula dito sa qadiyya. Mula dito sa pangungusap na ito. Na paano mo nalaman? Na-istidlal lang. Istidlal. Ariw, istidlal. Kinuha ko mula doon sa salita na lumitaw yung resulta na yung alak ay haram. Ibig sabihin, na yun ang tinatawag na natija. Sa Tagalog, resulta. Para mas madaling intindihin kung ano ibig sabihin ng resulta sa madaling salita. Yung nga ba sa'yo, mandok kung saan yan sa madaling salita. Ay, mabhasul al-fal, aksamul lafdi, wallahu. Study niyo Biblia. Yung istidlal na yan, hindi na ako gagamit yan sa tuwing gagamit tayo ng itatagalog mo na mas kabraga nga. Lagi yung salitang qadiyya na ngayon na naiintindihan mo na, intindihin mo na. Hindi kailangan pa naliliko ka pa ulit na kasi hindi ako nakapag-study kaya hindi ko naintindihan din. Sobra na yan. Sabi dito, ngayon ilang salita ang dapat mong intindihin dito? 2. At 3, yung mga juzu, mga parte, pangalawa, yung qadiyya, pangatlo, istidlal. Ito, ginamit pinaka-importante sa naman ito, natatano-tano din nga na ng mga basa. At alangan na, ginawa po na juzu, lagi din nagkabraga nga. Ngayon pa lang, intindihin mo na yung mga salita na yan, nga nagkabraga. Kaya ka nalilito kasi nga ka lang ng nga.
Ariyo, subukan mo naman tanggapin yung salita, ipasok mo ng maayos sa tenga mo at pag-isipan mo. Hindi yung nganga ka na lang ng nganga. At kung isa mag-iapadiyan, ang layo-layo pa ng pinupunta ni Matthew. No, nakikinig ka naman. Kung makinigan yung niya, at intindihin ng maayos. Anong sabi nila? Huwag padalos. Naman tagakaso ka mamimigira. Inukom mo naging mantik ka, kaya ka padalos-dalos kasi wala kang mantik. Hindi naman, tira ka ng tira. Yung sabi nila, tira ka ng tira. Hindi mantik ka. Hindi mo iniisip yung mapapagod ka, hindi mo iniisip yung magkakamali ka. Bakit? Tira ka ng tira na. Ariyo, lagi doon yung bula, daw makaposisyon pipi ang mga siyata ka. Ariyo, bapiyaro ka sumasangod, nakauturusuring na asar ka pa kan tubal daw. Andunat na mag-basket. Yan o, pag gawin mo yan paulit-ulit na pinalabas ka na ng coach, awa ka sa na. Ariyo, hindi ka pwede sa PBA, hindi ka pwede sa NBA. Doon ka sa TBA. Tanga Basketball Association. Yan o. Iya ko pa sa akin yung mga PBA, NBA. Doon ka sa TBA. Nari ka ba? Siyabot ka. Ikaw, Ralph. Intindihan mo?